Hello mga mare, eto na naman tayo sa may buhay asawa at anak na hatid sundo. At eto nga't inaayusan ko na tong isa ng buhok. At bago yun, tinatanong ko muna siya kung anong gusto niyang tali dito sa buhok niya. Kasi nga mga mare, minsan pag hindi niya trip yung tinali ko sa kanya, ipapaulit niya talaga at magpapatali na naman siya ng bago. Nasanay kasi siya mare na todo effort talaga ako kung magtali ako sa kanya. Titingin pa yan sa salamin at magdo-double check kung maganda ba yung pagkakagawa ko. Yung ginagamit ko nga palang hair gel sa anak ko, maganda siya dahil walang tumitikwas na buhok sa kanya. At hindi siya nakakasira ng buhok. Kung gusto nyo, ilalagay ko ang link sa comment section. Nakaligo na nga rin pala ako dyan mga mare pagkatapos ko ayusan yung isa. At kailangan nga natin dyan mag-skincare dahil hapon niya ang pasok ni Priscilla at mag-aatid sundo pa tayo. At ito nga mga mare, naghahanda na ako ng baon niya sa school. At kahit nga sa mga baon niya mga mare, siya pa ang namimili. Kaya nga tinahayaan ko na lang at mamaya hindi niya kainit at masayang lang. Kaya nga minsan pera na lang ang pinapabaon ko sa kanya para siya na lang ang bibili ng baon niya sa school. At wala nga problema yun mga mare dahil hindi na nga nila kailangan lumabas ng room dahil kay teacher na nga sila bumibili at kung may sukli naman na ibabalik naman na maayos. At ito nga't sinusuotan ko na nga muna siya ng sapatos dahil ayaw nga nito malate, gusto niya maaga kami pupunta sa school. At syempre kailangan natin magpabango bago tayo umalis. At malapit nga lang pala dito ang school mga mare at ayan niya yung likod ng school nila. Bago nga siya pumasok dyan mga mare, sinabihan ko siya na dumiretso na sa room niya. Dahil ngayong week nga mga mare, bawal na pumasok ang mga parents sa loob. Kaya't makikita nyo dyan mga mare, nagkanya-kanya na nga sila ng pasok sa loob. Kaya wala akong problema dyan sa anak ko mga mare. Dahil first day pa nga lang na school, alam na niya kung sino yung teacher niya at kung nasaan ang room. Kasi nga matandain siya mga mare, na kahit wala siyang kasabay mga mare, pumapasok siya mag-isa. At ito na nga napagbigyan na ang hilig. Pag uwian niya mga mare, lagi nagpapabili sa akin, kaya minsan nag-aaway kami sa daan. Ayaw ko naman kasi na masanay siya. Ito na nga mga mare at nakauwi na nga kami. Bago ko nga pala siya ihatid sa school mga mare, naglilinis na nga rin pala ako. Para pag uwi namin dito mga mare, malinis na ang bahay. Dahil humihiga na nga yung isa pag galing niya sa school na para bang pagod na pagod siya at marami siyang ginawa. Char! Ito nga't magsasaing na nga muna tayo mga mare. At syempre pag gabi na nga, problema na naman ang ulam sa araw-araw. Kaya minsan paulit-ulit na lang ang ulam namin dahil wala na nga maisip. Mabutit mga mare, naalala ko nga pala yung asawa ko nagluto na adobo kaninang umaga. Kaya hindi na ako magluluto ngayon. At ito nga't isasaling ko na nga muna yung gatas ng anak ko. Last week ko pa nga ito na ibili mga mare pero ngayon ko palang isasali. Habang lumalaki kasi siya mga mare, hindi na siya masyado mahilig sa gatas. Kaya tuwing gabi na lang siya umiinom ng gatas or bago matulog. At dahil kami ay may pupuntahan, pinakain ko na nga muna tong isa bago nga kami umalis. At ito na nga, nakaalis na kami mga mare at may dadaanan nga kami. Nagpabili kasi dyan si ate ng uulamin daw nila. Nag-iisip pa nga ako dyan kung ano ang bibiling kong ulam nila dahil sabi niya ako na daw ang bahala. At dahil dyan, dito ko na lang sila binili sa may Chokes to Go. At isa pa nga itong babae na ito, puro post, akala mo pinipicturan, pinagmanahan ka talaga. At hanggang dito na nga lang mga mare. At ilalagay ko ang link sa comment section. Thank you for watching. Salamat!